Just now, grabe to, na-shock si Risa, Kiko at Lenny sa big pasabog ni Drilon. Umami na VP Sara win na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Update Pinas News. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Update Pinas News at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! At ito, pag-usapan natin itong isang talakayan nitong si Attorney Rowena Guanzon at ito. Ayun, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Don Mar TV. Syempre, huwag niyo kalimutang suportahan ang channel ni Sir Don Mar TV. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyo kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Don Mar TV. Ipagpatuloy natin. Itong si Congressman Paulo Marcoleta ay pinag-usapan nila itong sinabi ni dating Senador Franklin Drilon. Si Drilon? Na ang sinabi ni Senator Franklin Drilon na VP Sara is the woman to beat in 2028. Ayan. Yeah, talaga. Totoo yung sinabi ni Drilon na yun. Talaga sinabi ni Drilon yun. Na VP Sara is the most woman to beat. Talagang matinding. Yan ang pinakamatinding kalaban. Mismo itong si dating Senador Franklin Drilon, inamin niya na ang hirap kalabanin ni Vice President Inday Sara Duterte. Parang pinariringgan niya ang kanyang mga sariling mga kaalyado. Sina Hontiveros, sina Kiko Pangilinan, sina Leni Robredo. Kaya nga sabi ko ay Leni Robredo, huwag ka na lang tumakbo, Leni Robredo, kasi maganda na yung imahe mo eh. Maganda, I think so. I'm not so familiar kung ano ang sasabihin ng mga taga-Naga, yung mga constituents ni Leni Robredo, kung maganda ba ang performance ni Leni Robredo sa Naga City. Kasi para sa akin, no, si Leni Robredo kasi, parang ano yan, may sinasabi na kunwari, ano ba yung sa wrestling, yung mga nagpapatumba ng mga legend. Parang ganon, yung mga legend. Parang si Randy Orton, di ba, yung legend killer. Parang ganon. Para siyang ganon eh, na para siyang legend killer. Parang ganon. Siyempre, yung pangalan ng mga Marcos, di ba, alam naman natin, legend. Talagang kilala yan. So, natalo niya na bilang Vice President. Nung tumakbo ng Vice President si BBM, natalo ni Leni. So, ngayon, parang ang nangyayari, si Leni Robredo, yung itutulak sa 2028 na tumakbo bilang presidente. Ang iniisip nila na maaari na maulit ang pagkatalo na natalo niya si BBM kay VP Sara. Parang pwede niyang talunin si VP Sara. 'Di ba? Parang gano'n. Yun ang iniisip niya siguro. Kumbaga, Duterte, legend yan. No? Parang, pag tinalo ni Leni yan, she's a legend killer. No? Parang akala nila si Leni na yung pinakamalakas. Sana nga. Kasi iniisip nila, wala na, hindi na sinusuportahan ng mga Marcos sa mga Duterte. Wala nang unity. Hihina na yan. Kasi mahina ang mga Duterte. Diba? Lagi kasi nila sinasabi, kaya lang daw nanalo si Sara Duterte dahil sa mga Marcos, dahil sa loyalist. Ay, tignan natin. Kaya ako sa kanila, manahimik na sila eh. Huwag na nilang iganyan-ganyanin si VP Sara. Total, ang tingin naman nila kay VP Sara, mahina. Kung akong advice ko kay Leni Robredo, huwag kang tumakbong presidente. Okay? Kasi hindi pa enough na tumakbo kang presidente. Hindi pa nakikita ng buong sambayan ng mamamayang Pilipino kung ano ang icebreaker na ginawa mo sa Naga City. Yun lang ang payo ko sa inyo. Ako sa kanya, pag-igtingin niya muna yung pagiging mayor niya. Ipakita niya sa lahat na karapat dapat siya, hindi yung bigla na lang siyang tatakbo uli.
Lalo na yung presidente, hindi biro-birong posisyon yan. Mabigat na cargo yan. Di ba? Yun, ha? Kasi Leni Robredo has to prove Oo. many things bago siya tumakbong Magpakita muna siya ng presidente. pruweba. Kasi magiging useless eh. Yes. Kung itong si Leni Robredo ay kukontra ni VP Sara sa 2028 election, matatalo rin itong si Leni Robredo. No? Kasi kaya nga ganina, gaya na sinasabi ko, is ito na lang yung parang natatanging pag-asa nila eh. Kasi sino ba pwedeng itulak ng mga dilawan ng mga kakamping na pwedeng lumaban sa 2028? Sino? Si Hontiveros. Si Hontiveros talaga is napakalabo niyan. Hindi talaga mananalo yan. No? Kung pangarap niya sa sarili niya na pwede niya matalo si BP Sara, pangarap niya lang yun. Kung sinasabi niyang gano'n na matatalo niya, pangarap lang yun. Pero talaga, ang nakikita lang talaga nila na pwede nilang ipanglaban, ang pwede nilang itulak na tumalo kay PBBM ng eleksyon ng Vice President ay si Leni Robredo lang. Meron pa bang pwede silang ilabas? Sino? Diba? Sino yung pwede nilang ipantapat kay BP Sara? Kaya nga, kahit hindi naman sa kanila eh. Ako nag-iisip din ako kung sino pa sa iba yung pwedeng ipantapat kay BP Sara. Wala talaga akong makita. Ika nga, hindi pa hinog ang prutas. Huwag muna pitasin. Ako ano lang nga tayo. Mahina lang yung boses natin kasi inuubo tayo eh. Yan lang sa akin. Magiging useless eh. Itong mga kakamping na ito, atat sila na i-push si Leni Robredo na tumakbo ka ulit. What if matalo na naman si Leni Robredo? Iyak na naman kayo. 'Di ba? Tapos nagsasayang na lang naman kayo ng panahon, energy at pera. 'Di ba? Pahinugin niyo muna. Oo. Para sa akin na hindi pa tamang panahon na tumakbo si Leni Robredo. Tama. So, si ano na lang ang patakbuhin nyo sa mga kakampings. Si Hontiveros. Ay, wag na silang mag-entry ng ng presidential. Kung si Hontiveros lang yung tatakbo, talaga ako sinasabi ko talaga. Malabong manalo si Hontiveros. Sa pagiging senador nga lang noon, nanalo yung pasang-awa. Ayan. Kasi atat na atat eh. Si Hontiveros kasi yung hungry sa power. Oo. Let Hontiveros tumakbo para gusto ko... Ano kaya kung siya maging presidente? Isipin lang natin. Kung siya yung magiging presidente, ano kaya magiging takbo ng Pilipinas? Siguro puro ganun lang yun. No? Puro Duterte. 6 years. Duterte. Kapag may kontra sa kanya, puro ganun lang. Walang ibang gagawa. Sa Senado nga lang, wala namang ginagawa lang din yan eh. Diba? Kasi kung tayo, para hindi masayang yung boto natin sa mga presidente, dapat inaalam kasi natin kung sino yung may ginagawa habang nakaposisyon sila senador, habang nakaposisyon sila mayor, dapat nalalaman natin kung ano yung ginagawa nila Diba? Yun na nagiging basihan natin Hindi yung dahil sa kilala lang taong to, hindi dahil sa ganito, hindi dahil nagpapaawa, may maganda tayong naririnig sa mga sinasabi niya, dapat iboboto na natin. Hindi dapat ganun. Diba? Kasi sa totoo lang, wala akong mapapala para sa akin, Wala akong makapapala kung magiging presidente to si Honti. Diba? Kasi ano lang naman nakikita ko rito. Kayo ba mga katunay? May nakikita ba kayo sa kanya nung naging presidente siya? Ano nakikita nyo? Kung paano niya brasuhin ng mga Duterte. Kung paano niya, diba? Lahat. Ganun lang. Wala na siyang ibang ginagawa. Paano pag naging presidente to? Ganun lang din ang gagawin. Di parang naulit lang. Masaksihan ng taong bayan kung paano ilugmok itong si Risa Hontiveros sa 2028 kay BP Sara. Basta hindi lang dadayain. Diba? So, ewan ko na lang which is tama ang sinabi ni Franklin Drilon dito na VP Sara is the woman to beat. May strategy naman si Risa Hontiveros makipagsanib puwersa siya kay BBM para raw manalo siya. Ewan ko na lang. So heto,
panoorin natin itong discussion ni Attorney Rowena Guanzon at itong anak ni Senator Marcoleta na si Congressman Paulo Marcoleta na sinabi ni Franklin Drilon na Vice President Sara is the woman to beat in 2028. Oh. Syempre, alam yan ng kapwa mga kaalyado ni Franklin Drilon na mga kakamping, mga dilawan, na nahihirapan talaga silang kalabanin itong si VP Sara. Ito. Panoorin natin ang discussion na ito. Hindi lamang ang mga BBM gang at loyalist ang may gustong matumba si VP Sara bago 2028. Yan din pong grupo ni Risa Ontiveros. Opo. Oo. Kaya they have this tactical alliance right now. Na they have this common foe that they have to defeat in 2028. And they're trying to do that sa impeachment. Kasi pag i-election mo ngayon, sinabi na ni former Senate President Franklin Drilon at ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales na VP Sara is the woman to beat kung mag-election tayo ngayon. Oo. Yan po mismo kay Senate Kahit sa 2028. President Drilon na isa sa mga dating chair pa nga ng Liberal Party. Kasi sa totoo lang, no, kaya sila nagsasama-sama para pabagsakin si VP Sara, hindi kasi nila kaya. Kasi kung sila-sila lang, kuwari, ikaw lang, kuwari si Hontiveros lang, sasabayan niya si VP Sara, hindi niya kakayanin. Kung si Lenny lang, hindi niya kakayanin. Kung si hindi niya kakayanin. Diba? Kailangan nilang magsama-sama. So parang dito, pinapakita nila na talagang hindi nila kaya. Kailangan magsama-sama tayo. Ganun yung taktikang ginagawa nila. So parang inaamin nila sa sarili nila na si VP Sara ay talagang malakas. She's the woman to beat. Diba? Ano? Kaya na ngayon awkward yung para sa akin na awkward yung Liberal Party kasi dati talagang on its own. Tingin ko lang, no, kaya yung impeachment na isinusulong nila kay VP Sara, kaya hindi ma-impeach si VP Sara dahil hindi nila kakampi yung taong bayan. Hindi nila makuha yung simpatsya ng taong bayan. 'Di ba? Kasi ang gusto lang naman magpa-impeach kay VP Sara, sila-sila lang din eh. Sila-sila lang din na mga nakapwesto. Kaya ganun ang nangyayari. Hindi talaga tumatalab kay VP Sara. Nahihirapan sila. Pero kung ang taong bayan, kakampi nila at naniniwala sa kung anong sinusulong nila labang kay VP Sara, mai-impeach si VP Sara. Ang problema, hindi naniniwala sa kanila yung taong bayan eh. Kaya sila nagkakaganyan. Issue talaga siya versus Nationalista Party, doon sa kay Duterte versus Liberal Party, ganun. Ngayon may koalisyon na sila sa mga kaliwa. Ito yung Risa Ontiveros sa Akbayan Party. So, do you think that coalition is going to be enough to defeat Vice President Sara? Sa akin po, matatalino na ngayon ang mga botante. Kasi iisipin nila, bakit itong partido na ito na dating sinasabi magnanakaw itong tao na to, ngayon ayos lang sumiping ito sa administrasyon na ito. Parang lumalami ang kanilang paninindigan. Sabi nyo, ganito, magnanakaw siya ngayon. Hindi kayo makapagsalita. Dati, never again. Dati never again. Ngayon, together again. Together again. Diba? Together. Kaya nga nangyayari, kain-suka sila di ba? Kasi sa totoo lang, sila, yung halimbawa, yung mga dilawan na yan, kaya naman talaga kumampi sila sa mga administrasyon ngayon. Kasi, spoiled sila ngayon. Nagagawa nila yung gusto nila, hindi sila nakokontra. Tsaka napansin kasi nila siguro na, hindi galit sa atin to si BBM. Parang siguro nakalimutan niya na. Diba? Pero sa totoo lang, ako, naghihinala ako sa ganyan nila. No? Halimbawa, wag naman. Pag na-impeach kaya si VP Sara, friends pa rin kaya nila si BBM? O baka mamaya si BBM naman ang kalabanin nila?
O sinasabi nila sa sarili na huwag nila natin kalabanin kasi matatalo naman natin yan. Natalo na ni Lenny yan. O baka mamaya ganun. Diba? Kaya kay VP Sara sila busy. Sana pong mag-isip yung mga tao na ito bang mga ito dapat ba bigyan ng kredibilidad? Ito yung Oo. opinion ko rin dyan, ha. Alam ko, kung sa tingin ninyo, itong move o itong galawan ni Hontiveros ay okay itong galawan ni Hontiveros na makipagsanib puwersa siya kay BBM, hindi po okay ito. Sa Oo. totoo lang, ha, ako, nag-a-advise tayo dito. Pero, siguro gagawin nila yan, ha, kasi hindi naman yan mag-iisip, hindi naman yan mga matatalino yung mga taong yan. Ito lang yung tanong ko kay Hontiveros. Do you think, Hontiveros, na kapag makipagsanib puwersa ka kay BBM, do you think yung mga loyal na mga, let's say, mga loyalista, yung mga loyal kay BBM, tapos yung mga loyal na mga kakamping, no? Do you think na lahat yun ay boboto sa inyo? Hindi, sa totoo lang, no? Kasama din yun, yung sinabi ni Sir Donmar, pwede rin. Pero sa totoo lang, hindi naman kasi dapat sila makipagkampihan sa kung sino-sino dyan sa mga nakapwesto. Kahit si Hontiveros ay makipagkampihan kay PBBM, wala din namang mangyayari kung ang taong bayan ay ayaw sa'yo. Diba? Halimbawa, kumampi ka nga, sabi nga ni Sir Donmar, kumampi ka kay PBBM, ang mga loyalista ba gusto ka? Yun ang pinaka-question doon. Diba? Magugustuhan ka ba nila? Alam mo, sa totoo lang, dapat nakikipagkampihan ka sa taong bayan eh. Diba? Yung mga taong bayan ang nilalapitan mo. Ngayon, paano mo lalapitan ang mga taong bayan kung sulasok na sulasok sila sa'yo? Diba? Siguro kung magbabago ugali mo, baka pwedeng ang taong bayan kumampi na sa'yo. Pero sa ngayon, wala. Kasi kahit kanino ka makipag-tandem o makipagkampihan kahit kay Donald Trump o kay Xi Jinping, kahit kanino, wala. Kung ayaw sa iyo ng tao, wala. Kahit magpa-endorso ka pa sa mga sikat na artista, walang mangyayari dahil alam ng mga tao kung ano ang ginagawa mo. Meron ring mga madi-discourage. Delikado nga yung move na yun eh. Kasi kung itong si Hontiveros, makipagsanib puwersa siya kay BBM, marami ring mga madidismaya na mga kakamping Oo. na bakit naman tayo makipagkaalyado dyan? Bakit naman tayo makipagsanib puwersa dyan? Na sinabi na nating sinungaling magnanakaw itong taong ito. E di syempre, Tsaka parang binastos na nila si Ninoy noon. Diba? Parang yung prinsipyo nila nawala. Ilan ba sila? 12 million? Mga 10 million yata silang mga kakamping? Do you think na walang mga lahat ay walang prinsipyo? Meron ring mga tao doon na merong prinsipyo. Sasabihin nila, oo nga, bakit tayo makipagsanib puwersa dyan? Oo. Dapat maprinsipyo tayo. Kung sinabi nating sinungaling magnanakaw yan noon, dapat ngayon, hindi natin kakalimutan yan. Di ba? Yun ang sasabihin. So, para sa akin, wrong move itong ginawa ni Hontiveros. Yeah. Nga, sa hanay naman dito sa mga loyalista, sasabihin naman ng mga loyalista, bakit naman tayo makipagkaalyado dyan sa kay panawagan na sanib puwersa ni Hontiveros? Na itong ating presidenteng si BBM na binugbog tayo noon ng batikos nila. Sinabihan tayong sinungaling. Sinabihan tayong magnanakaw. Tapos ngayon si BBM, papayag siya na makipagsanib puwersa dito sa mga dilawan ito. Hindi lang yun. Mas may pinakamabigat pa dyan. Yung tatay niya hindi nirespeto ng mga yan. Diba? Yun lang talagang hindi nakatanggap-tanggap yun Tapos biglang ganyan. Papayag siya na makipag-tandem, makipag-ano. Diba? Para namang nabastos din si Apo Lakay doon sa lagay na yun. Diba? Kasi si Senator Amy ayaw ng ganyan. Si Senator Amy, nakikita natin may prinsipyo talaga. Diba? Na parang hindi naman basta ganun-ganun kadali yung mapagbigyan sila.
Siguro pwede silang mapatawad ni Senator Amy sa ginawa nila, pero yung ginawa nilang yun, hindi na siguro para pagkatiwalaan pa. 'Di ba? Kasi kung tatanggapin ni BBM yung mga yan, eh di parang ang gara. Parang si Apo Lakay, parang nabastos sa lagay na yun. 'Di ba? Dapat bigyan naman ng konting dignidad si Apo Lakay. Tayo papayag dyan. Hindi na tayo susuporta. Oh. Merong ganyan. Meron rin sa marami po ang madidismaya Yes. sa hanay ng mga dilaw at sa mga loyalista. Oh, yes. Tama. Ma-discourage rin sila. So for me, this is a wrong move by Riza Hontiveros. Pero wag niyong sabihin kay Hontiveros ha, maganda yung move niya para sa ating mga DDS kasi ano yan magsabong yan sila Bahala sila. Ayun, at ating natungayan ng video na nagmula kay Update Pinas News at syempre natungayan natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Donmar TV. Kaya mga katunayan, ano masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.